matatapos yung ating tayong apartment dito, no? Ito na nga pala yung karugtong nung mga nakaraan nating mga video, no? Bali, ito yung part 3 na. Sa hindi pa nakapanood ng part 1 saka part 2, ilagay ko na lang yung link sa comment section. Bali, sa pagpapatuloy ng ating video, ay dito natin makikita yung kalabasan na talaga ng bahay. Itutor ko kayo sa loob nito, yung mga partition nito, yung finishing sa loob, ipapakita ko sa inyo. Pero bago yan, tatapusin muna natin itong labas kasi kung nakikipansin nyo ay puro pa ito lupa. Wala pang kahalaman-halaman, wala pa sa ayos at may marami pang mga basura. Ang dami pa ayos nito sa labas. So unahin natin itong landscaping. Sa nakapanood ng part 1 at part 2 at sumubaybay sa mga video sa pagpapagawa ng apartment na ito, dito na ang pinali at last episode ng ating series na pinamagatang iginuhit ko noon, nagkatotoo na ngayon. Bago tayo magpatuloy, siguro yung iba dyan nagtaka kung bakit ang pamagat ng ating series na to ay iginuhit ko noon, nagkatotoo ngayon. Lalo na yung iba hindi pa nakapanood sa part 1 nito, ay panoorin nyo, yung kahit ko panoorin nyo yun para maunawaan nyo kung bakit yun ang napili nating title. Pero tapusin nyo muna ang video na to at balikan nyo na lang yung part 1 at part 2 pagkatapos nito. Pero bigyan ko na rin kayo ng kunting idea, no, kung bakit yun ang napili nating pamagat sa series na ito. Ang video na to kasi ay hindi lang para magmayabang, no, or mag-share ng mga pamamaraan, kundi to inspire people, to inspire other cabinet maker na rin. Nakagaya kung nagsimula sa walang-wala na kung magsisikap tayo, magtiyaga at mahal natin yung ating ginagawa, ay balang araw ay makakaahon din tayo sa hirap. Kasi para sa hindi nakakalam, no, ang yung lingkod ay sobrang hirap nung unang salta pa lang natin dito sa Manila. Ako ay nang upahan lang din sa isang malaking squatter sa Makati kung saan sobrang hirap. Yung isang CR, nagsiksikan namin ng mga siguro mga 100 boarders. Tapos isang CR lang yung pinagtulong-tulungan. Baga common yung CR at napakarumi pa. Kaya isa tayo na nangangarap na makahon na balang araw magkakaroon tayo ng sariling bahay. Kaya noon pa man, kahit wala akong budget, no, kahit talagang imposible pa, talagang pinaplano-plano ko na yung kung anong gusto kong gawing design ng bahay, kung anong gusto kong kalabasan ng bahay, kung sakaling magkakaroon ako ng bahay, sarili kong bahay dito sa probinsya. Kaya yung ginuhit ko noon sa papel, yung guhit-guhit lang, hindi ko akalain na darating yung araw, ito na ngayon, nagkakatotoo na. Ang aming probinsya ay laging dinadaanan ng napakalakas na bagyo, kaya ito yung napili kong design. Dito tayo nakakuha ng halaman kanina, guys, kasi yung isa kasi sobrang mahaba na, tsaka baluktot pa, mahirap nang bunutin kasi dikit-dikit. Tapos meron naman doon sa kabila naman kapitbahay ay maliit naman masyadong patagal pa natin palakihin yon. Ang gusto ko kasi yung medyo tamang laki na para kahit paano buhay na yung mga halaman tingnan pag matapos natin tanim dito sa harapan ng bahay dito. Bali maglalagay tayo dyan ng halaman, palmera. Punta tayo sa bukid, tara. Andito kami ngayon sa aming bukirin kung saan maghanap kami ng tinatawag naming puno ng lubi-lubi, Or mas kilala sa palmera. so mula dito, diyan tayo pamaparada. Yan, papasokin natin tong maputik na maliit na daan. Dapat pala nagbuta ako. Ating mga kasama ngayon sa paghanap ng mga halaman na itatanim doon, si Din, Tol, Noli, Nol, kaway. So tatlo kami ngayon, mag-hunter kami ng lubi-lubi. Yan yung lupa namin dyan, masyadong masukal na, parang gubat na, wala nang nag-maintenance.
Kaya nagpaalam pa yung ano natin. Tama-tama dito yung may-ari. Mas maganda yung magpaalam tayo kasi dun sa lupay namin masyado parang gubat na eh. Hirap ng pasukin. Ito kasi medyo ayan o, may magandang daanan. Pwede tayo mahirapan. Yung hingi namin ganyan o. Kaya lang masyado malaki. Hirap ng buhatin ito. Kaya naghanap kami ng video maliit-liit lang. Ayan, maraming maliliit dito eh. Kinakate na nga lang. Kasi talagang marami ditong tawag nito, lubi-lubi ang tawag namin. Sa mga nagtatanong anong klaseng kawayan ba yung ginugulay. Ito ho, yun oh. Ayan. Yung talagang yung ginugulay. Hindi yung sahig ng mga bahay nyo. Labing ang dalawa. And then 1-0. Yung kinukuha namin yung nasa gilid na ng ilog. Kadalasan ang lubi-lubi ay tumutubo sa gilid ng ilog. Tama-tama din para maklear yung ilog. Meron tayong nakuhang maliit na lubi-lubi. Ano nga ba talaga Tagalog pala nito no? Sa lubi-lubi di ko alam. Ayan o. Palm tree. Parang ganon. Palm tree yata. Ang English pala. Di ako sure. So 4 piraso yung magkatabi ay 5. So pipili tayo ng tamang laki. Kukunin natin yung maliit. Kasi lalaki naman yan eh. Yun. Napaparami patuloy yung dala natin ngayon. So ang dami pala nila dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. So 8 puno pala. Kuha lang tayo ng ilan-ilan. So tama na yan. Pag makating na tama na kahit para. Laki nahuli. Tama na sa likod nol. Ayan o, laki ng ano ni Noli. Dala o. Noli, kuha mo rin ako ng ganito nol o. Ng ganito. Basta yung mataba. Okay, uwi na kami. Ito. Let's go. Bago pa nga pala natin itanim yung mga halaman, no, kukulayan muna natin itong ating ginagawang baking stone cladding. Bali sa pagkulay ay ganyan lang. Bali 3 kulay yung nilagay ko dito. Nililayout ko na yung mga kukulayan ng pintor para hindi siya malito kung alin yung kukulayan niya ng ganung klaseng kulay. Yan, nilagyan ko na ng mga kulay-kulay yung mga ilang black. Tapos natin, punasan natin ng basahan yung iba para naman medyo magpipid, no, hindi siya pantay-pantay, di ba? Kasi yung ang stone naman talaga ay ang karakter naman talaga ng isang bato, no, ay hindi pantay yung kulay. Minsan may malabo, may madilim, medyo may light yung color niya. Ayan. Dito sa kabila nga pala naitanim na natin yung mga halaman, no, kasi tapos na itong nakulayan. Ayan, tinanim na natin yung halaman. Palmera na galing sa bukid na kinuha natin kahapon. Dito sa mga bintana naka-stone cladding na. Ayan, may kulay na yung mga stone cladding na pinturahan na yan lahat. Tapos yung harap, kinulayan na rin natin ng pula. Yung moldura dyan. Ganoon din dito, may kulay na rin yung mga peke na stone cladding natin. Nagawa lang sa simento yan. Kung titingnan mo, akala mo totoong bato, no. Silipin naman natin itong likod ng bahay. Malinis na. Nagtatapon na kami ng basura. Nililinis na namin yung mga kalat. So nakapanood ng part 1, no, kung napapansin nyo yung bahay natin, kung kailan nagsimula pa lang, no, naghuhukay pa lang tayo. Kung napapansin nyo yung palayan sa kapitbahay natin, yung nakapaligid na palayan sa ating property, ay nagsimula pa lang silang magtanim ng palay noon. Bali, nag-araro na sila ng lupa tapos magtatanim na ng palay. Ngayon, patapos na yung bahay natin. Ang palay naman nila ay anihin na. Ay, nagsimula na nag-ani. Inani na nga yung iba. So, ganun katagal yung natin pag-construct ng bahay. Kasing tagal ng pag-ani ng palay mula sa pagtanim. Itong paligid nga pala natin, no, na property natin ay pinabakuran na natin ng 5 wire. Ayan, no. Pansin nyo. 5 wire lang ang pinaano natin. Nagbabakod.
Tapos nagtanim tayo ng mga ano dyan, yung mga puno. Yung mga tinitirik natin dyan na kahoy ay puno yan. Magiging puno yan pag ano, kasi mabubuhay yan eh. Ngayon, ipasilip ko sa inyo yung loob ng bahay. Bali, itong bahay na to ay isang kwarto yung kabilang dulo, tapos ang gitna ay ito yung dalawang kwarto na unit. Bali, unahin natin itong dito sa harap. Ito yung one bedroom unit. Solid wood yung door panel natin na ano, ginamit dito. Ito yung pinaka living area niya. Bali, plain lang yung mga ceiling natin, no. Tapos may mga simpleng ilaw lang kasi paupahan nga lang to. Huwag natin masyadong lagyan ng maraming borlolo yung kisame para mas madaling linisin. Dito muna to sa ano, master's bedroom niya. Ay, pinaka bedroom. Wala naman tong ano, isang kwarto lang pala to. Ito yung pinaka room niya. Ayan yung may abang na sa aircon. Kasi dito yung full double size na bed. Ang queen pwede rin naman kasi lang medyo masikip-sikip na. Tapos pwede pang lagyan ng cabinet sa gilid. Ito naman yung CR. Ang CR natin ay meron tayong ilaw sa taas na warm white ginamit natin. Yung ating faucet, tapos meron tayong shower. Wala nga lang tayong hot and cold na shower, no. Bali single yung ano lang yung line niya. Tapos yung ating bowl ay ginagamitan natin ng ano, nilagyan natin ng cover na surplus. Naka-surplus cover na siya para kahit ibagsak mo hindi siya babagsak. Tandaan siyang magsara. Tapos meron tayong bidit para kahit paano mas komportable gumamit ng bowl. Ito yung bidit natin. Malakas yung tubig dito, malakas yung pressure. Kahit malakas yan, hindi siya masakit sa ano no, wait no, kasi pinong-pino yung ano niya, buga. Yan, plus natin. Shower, try natin yung shower. Yan, malakas. Faucet, malakas rin. Tapos dito sa likod, meron tayong open area sa likod na provision for dirty kitchen. Pwede dito mag-ihaw-ihaw, maglaba, pwede dito, mayroon abang dito na ano, tubig. Ayan, nandiyan na yung gripo natin. So, yung area dito sa likod maluwag pa para sa dirty kitchen. Tapos yung ating kitchen ay ginagamitan natin ng black na tiles, glossy black. Ang gusto ko talaga sa kitchen sana white, kaso lang all white na nga yung bahay. So para may contrast naman, ginagamitan na natin ng black na ano, tiles. Dito sa living area, meron tayong abang dyan para sa saksakan sa TV at saka sa electric pan. Tara, labas tayo. Tingnan natin yung sa likod naman, sa unit B. Galing tayo dyan, okay na. Dito naman tayo sa gitna. Ito yung dalawang bedroom na unit. Ito yung pinaka living area niya, tapos maliit na kwarto, tapos ito naman yung master's bedroom. Yan, may abang na sa TV, saksakan sa TV sa electric fan. Itong maliit na room, kasya dito yung single size na bed, no, tapos maluwag-luwag pa yung dito sa harapan. So pag umupo ka sa bed, maluwag pa yung ano mo, harapan. Parang maliit lang tingnan dahil sa ano ng camera, sa linti. Tapos ito naman yung second room natin, no. Bali ito yung pinaka master's bedroom niya. Kasi dito yung double size na bed frame. May abang na lang tayo sa aircon. Ayan. May butas na, tsaka yung saksakan. Bali ilalagay na lang sa salpak ng aircon dyan. Tapos dito yung cabinet, pwede tayo maglagay dito ng cabinet. Tapos dito may saksakan tayo para sa electric fan. Kung
sakali ayaw mag-aircon, mag-electric fan pwede dyan. Ito yung pinaka-kitchen natin. Pwede dito magsaksak na frigidaire. Tapos ito naman yung CR natin. Same lang sa yung unit no? Pareho lang sila ng layout sa lahat ng CR na to. Itong tatlong unit na to ay pareho lang yung layout ng CR. Ayan, meron din tayong bidit dito. Naka-soft closing na rin yung sheet cover ng bowl natin. Tapos may faucet and shower. Yan, malakas yung shower. Tapos dito sa likod, sim lang din sa unang unit no, pero mas maluwag-luwag to konti kaysa dun sa unang unit. Yan, meron ding abang nagripo para maglaba. Pwede dito mag-ihaw din. So, provision for dirty kitchen itong area na to. Magandang tanawin dito, mas mataas. Overlooking kasi mataas yung area na to. Tapos, kinakita yung baba. Ito na yung view niya pag gabi no. Medyo madilim dito sa bandang kalsada. Pero ang magandang balita ay meron ng hinukay dyan para sa poste ng street light. Maliwanag na yan papunta doon sa bukarin namin hanggang doon sa pinakasentro. Yun ang magandang balita. Siguro baka isang buwan o wala isang buwan, baka magkakaroon na ng ilaw dito sa harap. Napakaliwanag nito kasi hindi masyadong malayo yung agwat ng bawat poste ng street light. Siguro baka hindi na ito abutan ng isang buwan, magkakaroon na ito ng ilaw dito sa harapan ng bahay. At saka hindi lang harapan hanggang doon sa sentro. So maliwanag na itong area dito at saka yung mismo kalsada. So dito sa likod medyo madilim-dilim na ba yung palayan. Tapos yung makikita mong ilaw sa kabila, ayan yung mga kabahayan naman sa kabila. So ito yung view ng ating bahay pag gabi. Maliwanag. Kamera lang natin na ginagamit no, medyo di kagandahan sa gabi. Pero sa actual maliwanag to kasi tingnan mo naman yung mga ilaw, napakaraming ilaw yung ating bahay.